ako talaga naniniwala nung itong impeachment complaint na ifinail nila kay Vice President Inday Sara, sa aking palagay, walang batayan. Ano po ang masasabi? Expected nyo na po ba yung mangyayari doon sa unang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr.? Yes, Admar. Actually, di ba, nung naralan nyo, nung Thursday pa lang, nung una kami mag-file ng impeachment na hindi tinanggap ng Secretary General's Office, nagsalita na ako dyan na sinabi ko na magiging moro-moro yung proseso dito dahil nga sa aking paniniwala na talagang hindi nila papalampasin. Halos hindi man na-discuss no, yung ebidensya tungkol dito. At yun na nga, agad-agad ibinoto na walang substance. Yung form kasi medyo ano yun eh, kalimitan sa mga impeachment complaints, talagang nakakalusot talaga yun o talaga namang mahirap na sabihin walang form kasi simpleng yung template o yung forma ng pagsampa ng kaso. Pero yung substance, dyan talaga lumalabas yung sinasabi nating may judgment call. At ako naman, alam ko na umpisa pa lamang dahil doon na nga sa pagharang nila doon sa impeachment complaint na hindi magkakaroon ng malinaw na proseso tungkol dito. Opo, doon po sa pagtimbang-timbang ng mga kongresista kanina po, meron bang nagiging taga-depensa na mismo ng Pangulo? Parang doon na yung parang meron na siyang abogado doon. Parang ganun ba yung nakikita nyo po, Congressman? Kasi may nagpunto rin kanina na Congresswoman ba ata yun, na bakit parang inaabogado nyo na, di ba, imbis na titingnan lang kung ito ba at hayaan na doon na sa mismo sa pag-usad ng impeachment, doon na talaga maglatagan ng mismo kung sino man yung magiging abogado nila. Pero ano ba ang role ng isang congressman sa pagtimbang po dito sa mga impeachment complaint po, Congressman? Yes, alam mo Admar, sa proseso ng impeachment kasi, tinitingnan yung ating kongreso na parang bang kumbaga sa korte piskal na ito ba'y may kaso, titingnan at tatalakayin yung mga kung ano ba yung kanilang impeachable or grounds for impeachment. So batay doon, magkakaroon ng pagdinig sana dyan, papakinggan, ano ba yung mga ebidensya, ano ba yung mga hawak nila. Pero yung nangyayari, napakabilis eh. Actually, Admar, to be honest, no, Almar, hindi ko talaga pinanood na yung impeachment procedure dahil alam ko na doon sa substance mawawala na kaagad yan, matatapos na kanila kaagad yung kanilang proseso. Kaya hindi ko na talaga pinakinggan. Sana nga no, kung kami nakapagpatuloy dyan nung aming i-file yung pangatlong, nung una naming i-final yan, tinanggap nila, yan, maniniwala pa ako. Siguro, siyempre may pagdududa, hindi ko naman aalisin na talagang alam ko yung kanilang botohan sa substance talagang tatapusin nila kaagad. Pero kahit papano, lalaban kami sa komite. Lalaban kami sa Committee on Justice at papatunayan namin sa kanila na may substansya. Ako hindi ko nakita talaga yung first impeachment complaint pero nakita ko yung na-file ng Makabayan. May batayan yun eh. Pwede talagang pakinggan kung ano yung substance ng sinasabi nila. And syempre, ang role naman ng impeachment investigation, titingnan to. Alam mo, nung una nga niyan, Admar, nung kay Pangulong Estrada, inano pa nga yan eh. Kung tutusin, di ba may mga, sinama kami mga kaso doon sa loob ng impeachment complaint. Maging doon kay Chief Justice Corona, nung sila'y nag-uusap dyan, meron din silang naging proseso tungkol doon sa mga grounds for impeachment. At ito'y diniscuss sila ng gusto sa Senado na yon nung sila'y mag-usap sa Senado. So talagang medyo ano tayo dyan, Admar, kitang-kita natin kaagad yung talagang pagharang at yung kanilang layunin na talagang patayin kaagad ang impeachment process. Opo, and nakikita nyo po ba na itong naging proseso po nila ay naayon din po doon sa sinasabi po or naging desisyon po ng Korte Suprema at pasok na ito sa sinasabing hindi na pwedeng masampahan pa ng impeachment sa loob ng isang taon ang Pangulo po natin? Admar, hindi ako pwedeng magsalita para sa Korte Suprema pero sinabi, di ba, yung ginawa ng Korte Suprema na desisyon, ang sinasabi niya, huwag nating babuyin ang konteksto o yung sinasabing proseso na itinalaga ng ating saligang batas ukol sa impeachment process. Kaya nga sinasabi niya doon na dapat respetuhin yung 10 days, yung sinasabing ministerial ng Secretary General's Office, ipadala kagad sa Speaker, tapos yung 3 days sa Committee on Justice. Ngayon dito sa form and substance,
Yung form, of course, no, pagka talaga sinabi lang walang form, eh, madaling iakyat yan sa Korte Suprema at sabihin, teka lang, ito po yung sinabit namin at talagang nasa forma to at tama to. Pagdating sa substance, baka dyan tayo magkaroon ng konting debate. Titingnan na ano ba talaga, inabuso ba talaga ng Kongreso na naman ang kanilang poder na basta-basta na lang itinabi nila yung substance o talagang batay doon sa naging desisyon ng Kongreso, eh rirespetuhin na lang namin yan. Dahil yan naman, sinunod nyo yung naging proseso ng saligang batas at yan na nakita yung boto, eh, ibang usapan yung substance. So, hindi ko masabi, Admar, yung mismong sinasabing grave abuse of discretion na nakita noon sa kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero tingnan natin, dahil ang may karapatan naman na mag-akyat ng kaso dyan ay yung dalawang nag-file ng impeachment complaint na kung saan si Attorney De Jesus at si Congressman Istay at dito sa Makabayan Block, sila yung pwede umakyat at sabihin sa korte na teka lang, may nakita na naman kaming pang-aabuso dito sa proseso na hindi man lang pinayagang pakinggan, hindi man lang dininig, agad-agad binoto na walang substance. At sinasabi lang wala kaagad ebidensya. Ito nga, nagsubmit kami at ito yung mga hinihain namin mga ebidensya ukol dito sa impeachment complaint na inihain namin sa Committee on Justice of Kongreso. Sir, magandang gabi, si Almar po ito. Nakikita po ba ninyo na magiging patas itong Kamara pagdating naman dito sa, yun nga, nabanggit mo nga si VP Sara, kasi meron ding mga ibang grupo din na atat din na ma-impeach yung Vice President, sir. Well, Almar, una sa lahat, nakita na natin yan nung nakaraang taon na kung saan talaga namang minadali nila, inayos nila yung impeachment complaint, agad-agad pinirmahan, at inakyat kaagad sa Senado. Hindi ko masabi talaga, at syempre yan ay bahala ang Kongreso magdesisyon dyan, pero sana wag naman nilang gawin ganun. Kasi dito sa mga i-file na kaso, bilyon-bilyon yung mga usapan, hindi nila dininig. Eh yung kay BP Inday nga, pati sa budget hearing, kung ano lang naging usapan to na dininig nila tungkol dun sa confidential funds na sinasabi. So sana, tingnan natin. Pero kung magiging patas, hindi ko masabi. Ako talaga naniniwala nung itong impeachment complaint na i-file nila kay Vice President Inday Sara, sa aking palagay, walang batayan kasi malinaw na meron pang COA eh. May liquidation pa ng pondo. Kung titingnan mo lahat ng departamento sa buong Pilipinas, sa DPWH lang, bilyon-bilyon pa rin ang unliquidated funds. Nandiyan pa rin, nasa COA pa rin, inaayos yung liquidation. So bakit ang isang opisina at ang pondo na 125 isa subject sa isang impeachment complaint na talagang halatang politika lang, no? Hindi talaga nila gustong linawin and nasa COA pa. Wala pa nga sinasabi na ang COA na tapos na ito yung findings namin. So ito yung malinaw na nangyari noon nakaraang taon kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan natin ngayon dahil marami akong naririnig sa mga kasamaan sa Kongreso, sinasabi nila na yun nga, napaka-unfair para sa kanila na ito nga yung nakikita nating nakawan, bilyon-bilyon, maraming sangkot sa nakawang to na hindi na pinapatawag, hindi inimbisagan. Tapos ito maghahain kayo laban sa Vice President na hindi naman sinabing korupsyon. Ang sinasabi, meron pa siyang inaayos na liquidation in the Commission of Audit. At ang pagkakalam ko nga, na-clear na rin itong kanyang liquidation tungkol dito.